tayo lahat, tayo ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa inyo lahat. Bago kayo magsiupo, ay pakiayos muna ng mga hanay ng inyong mga upuan at tingnan ang ilalim nito kung may mga basura bang nakakala. Kung wala na, ay maaari na kayong umupo. Sharika, maaari mo bang itala ang mga lumiban sa araw na ito at ibigay sa akin mamaya pagkatapos ng ating klase? Kumusta kayo? Mabuti naman. Ako ay nagagalak dahil nakikita ko na naman ang inyong magagandang mga mukha. Batid ko'y marami sa inyo rito ang may iba't ibang suliranin na hinaharap sa buhay, ngunit nais ko lamang natandaan ninyo na malayo pa kayo, ngunit malayo na rin kung saan kayo nagsimula. Okay ba? Mainam. Ngayon, kayo ba ay handa na para sa ating panibagong aralin? Mabuti. Ngunit bago tayo tumungo sa panibagong aralin nating tatalakayin sa araw na ito, ay magbabalik-aral muna tayo sa aralin nating tinalakay kahapon. Ano nga ba ang aralin nating tinalakay kahapon? Yes, Regine. Magaling, maraming salamat, sabi ni Regine. Ang aralin nating tinalakay kahapon ay patungkol sa neokolonyalismo. Ano-ano naman ang inyong mga natutunan sa aralin na ating tinalakay kahapon? Yes, Sharika. Magaling, maraming salamat, sabi ni Sharika, na italakay raw natin kahapon ang kahulugan ng neokolonyalismo, na kung saan ang neo ay nangangahulugan na bago at ang kolonyalismo naman ay nangangahulugan ng tuwirang pananakop ng isang bansa sa ibang bansa. Batay sa inyong mga sagot ay talagang alam na ninyo ang aralin na ating itinalakay kahapon. Ngayon ay tutungo na tayo sa ating panibagong aralin. Ngunit bago iyan ay may inihanda akong paunang gawain at ito ay aking pinamagatang flag survey. May ipapakita akong mga larawan ng isang watawat dito sa harapan at mamaya hihingin ko ang inyong mga obserbasyon kung ano ang nakikita o napapansin ninyo sa mga litrato o larawan ng isang watawat. Kayo ba ay handa na? Mainam. Ngayon ay magsisimula tayo sa unang watawat. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima, at pang-anim. Batay sa mga litrato o watawat na nakikita ninyo sa harapan, ano ang naging obserbasyon ninyo rito? O alam niyo ba kung saang bansa ang mga watawat na ito? Yes, Erica? Magaling, sabi ni Erica, ang nasa kaliwang bahagi raw ay ang watawat na Saudi Arabia. Yes, Angeline? Magaling, maraming salamat. Sabi naman ni Angeline na ang dito raw sa kanang bahagi naman ay ang watawat ng Pakistan at Bangladesh. Ngayon, ano ang naoobserbahan ninyo sa mga watawat na nandito sa harapan? Yes, Leo John. Magandang obserbasyon, sabi ni Leo John. Maaaring ito raw ay mga Muslim countries kung kaya't napapansin niya na mayroong mga simbolo ng isang Islam religion, katulad na raw ng Pakistan. Sino bang makapagbibigay ng kanilang mga obserbasyon? Yes, Sharika. Magaling, maraming salamat, sabi ni Sharika. Maaaring ito rin raw ay mga Arabic countries, kung kaya't nakikita niya na mayroon rin raw itong mga Arabic symbols. Ngayon, sabi sa inyong mga kaklase o sabi ng inyong mga kaklase kanina, ito raw ay maaaring mga Muslim countries, ito raw ay maaaring mga Arabic countries, kung kaya't napapansin nila sa mga watawat na ito raw ay may simbolo ng isang Islam religion. Saan kayang rehiyon sa tingin ninyo matatagpuan ang mga bansang ito? Kanina lamang sinabi ng inyong isa sa inyong mga kaklase na ito raw ay Saudi Arabia. Ang dito naman, Pakistan, Bangladesh. Saan kayang rehiyon makikita o sa tingin ninyo makikita ang mga bansang ito? Yes, Angeline? Silangang Asya? Sino pa ang mayroong mga opinion o idea kung saan makikita ang rehiyong ito? Yes, Leo John. Magaling, maraming salamat. Sabi ni Leo John, ito
raw ay maaaring matatagpuan sa Timog at Kanlurang Asya. Kung kaya't base sa kanyang sinabi, dahil ito raw ay mga Muslim countries at kadalasan ang mga bansang Saudi Arabia o ang mga karatig pulo nito ay nabibilang sa third world countries. Maraming salamat. Ngayon, base sa mga sagot at ibinahagi ng inyong mga kaklase, ay talagang tiyak na napunan ninyo na ang mga bansang ito ay makikita sa Timog at Kanlurang Asya. Ngayon ay may pangalawang gawain akong inihanda. Ito ay pinamagitan ko, Describe Me. Kayo ay hahatiin ko sa dalawang pangkat, unang pangkat rito at pangalawang pangkat rito. Ang bawat pangkat, pasahin ang panuto, itala sa kaliwang bahagi ang mga mailalarawan ninyo sa mga bansang ito. Maaari ito ay patungkol sa kanilang mga kultura, sining, kilalang produkto, estado at iba pang mga aspeto. At ang mga bansang inyong bibigyang paglalarawan ay ang mga bansang ito: India, Saudi Arabia, Bangladesh, Iran, Iraq at Pakistan. Kayo ay binibigyan ko lamang ng 3 minuto sa paggawa ng gawain ito at pipili kayo ng isang representante na siyang magbabahagi ng inyong naigawa dito sa harapan at binibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para ibahagi ang inyong mga paglalarawan. Ako ba ay nakuha? Mainam. Ang inyong 3 minuto ay nagsisimula na. Ang inyong 3 minuto ay natapos na. Unang pangkat, maaari na i-representa ang inyong paglalarawan ng mga bansang ito dito sa harapan. Bigyan ng 3 palakpak ang unang pangkat. Base sa unang pangkat, kapag naririnig raw nila ang bansang Saudi Arabia, ay ang unang mailalarawan nila rito ay ito raw ay napupuno ng mga Islam religion o mga Muslim na mga tao. Sabi naman sa unang pangkat, kapag naririnig raw nila ang bansang Pakistan, ito rin raw ay napalibutan ng mga Muslim people. Bigyan ng 3 palakpak ang unang pangkat. Pangalawang pangkat, maaari nilang irepresenta ang inyong paglalarawan sa mga bansang ito. Bigyan ng 3 palakpak ang pangalawang pangkat. Base naman sa pangalawang pangkat, kapag naririnig raw nila ang salita o ang bansang Saudi Arabia, ang unang nailalarawan raw nila rito ay ito ang inaangkatan ng Pilipinas ng produkto o ng petrolyo. Kapag naman naririnig nila ang bansang Bangladesh, ang unang nailalarawan nila rito ay ito ang pangunahing inaangkatan rin ng Pilipinas ng produkto o ng damit na Shein. Kayo ba ay familiar sa brand na Shein? Mainam. Kung kaya't sinabi ng pangalawang pangkat na ang Bangladesh ang nagproduce o gumagawa ng damit na mga Shein. Ngayon, base sa mga paglalarawan na ibinahagi ng inyong mga kaklase kanina at ng mga paglalarawan na inyong mga naisagawa, paano kaya nakaka-epekto ang mga ito sa pagkakakilanlan ng isang bansa? Yes, Sir G. Magaling, maraming salamat, sabi ni Regine. Halimbawa raw rito kapag nakabili sila ng isang produkto na ang brand ay Shein tapos ito ay hindi o may hindi magandang kalidad, maaaring masasabi nila na hindi na naging maganda ang paggawa ng damit ng bansang Bangladesh. Mayroon pa bang sasagot sa aking katanungan? Wala na. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Kung kaya't kanina lamang sinabi ng inyong mga kaklase na ang Saudi Arabia halimbawa ay ang inaangkatan ng Pilipinas ng produkto o ng petrolyo. Ngayon, base sa mga paglalarawan na naibahagi ng inyong mga mag-aral o kaklase kanina, ano kaya sa tingin ninyo ang kaugnayan nito sa ating panibagong aralin? Yes, Sharika? Maaari. Salamat, Sharika. Sabi ni Sharika, maaaring ang panibagong aralin raw na ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa pag-export at pag-import
import ng mga produkto sa ibang bansa. Sino pang makapagbibigay ng kanilang mga ideya kung ano kaya ang panibagong aralin natin tatalakayin sa araw na ito? Wala na? Kung wala na, ay ang panibagong aralin nating tatalakayin sa araw na ito ay ang epekto ng kalakalan sa pagbabagong pang-ekonomiya at pangkultura ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ngunit bago natin tutukin ang mga epekto ng kalakalan sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya, ay narito ang ating mga layunin na siyang gagabay sa atin. Natatalakay ang kahalagahan ng malayang kalakalan at epekto nito sa pagbabagong pang-ekonomiya at pangkultura ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Nabibigyang diin ang kahalagahan ng pangtangkilik sa mga produktong pangkalakalan at nakagagawa ng isang proposal na nagpapakita ng solusyon o hakbang sa kasalukuyang isyu patungkol sa kalakalan sa Timog at Kanlurang Asya. Ngayon, kani-kanina lamang nabanggit ng isa sa inyong mga kaklase ang salitang import at export. Ngayon, mayroon ba sa inyo rito ang nakakaalam kung ano kaya ang kalakalan? Yes, Regine? Magaling, maraming salamat. Sabi ni Regine, ang kalakalan raw ay ang pag-e-export o ang pag-i-import ng mga produkto ng isang bansa sa ibang bansa. Ngayon, may ipapakita ako sa inyo video or short video na kung saan dito inilalarawan ang pakikipagkalakalan. Maaari ko bang hingin ng inyong mga mata dito sa harapan kung kaya't talagang makita ninyo ang ibig sabihin ng kalakalan. Tingnan ng mabuti at unawain kung ano ang ipinapakita sa video. Kung kaya't makikita sa video na mayroong mga tao na nagpapalitan ng kanilang mga produkto. Ngayon ay nakita nyo na ang short video ng paglalarawan ng isang kalakalan. Ano sa tingin ninyo o anong naintindihan ninyo sa video na inyong nakita? Yes, Sharika? Mahusay, maraming salamat. Sabi ni Sharika na ipakita sa video ang pagpapalitan ng mga produkto ng mga tao sa isa't isa. Noong unang panahon, ang pakikipagkalakalan ay nangyayari lamang sa iisang barangay. Nagpapalitan sila ng kanilang mga produkto upang matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. O kung kaya tinatawag ito ngayon na barter. Ngunit di rin naglaon ay lumaganap at lumawak ang salitang pakikipagkalakalan. Mula sa barangay ay nagawa ng itong makipagkalakalan sa ibang bansa kung kaya't may tinatawag tayo ngayon na export at import. Upang lubos na maintindihan, ang kalakalan ay tumutukoy sa gawain na kusang pagpapalitan ng mga produkto, serbisyo o iba pang kaugnay nito. Kagaya na lamang ng aking sinabi kanina, ang pakikipagkalakalan o ang kalakalan ay tumutukoy sa gawain ng kusang pagpapalitan ng mga produkto o serbisyo sa isang bansa sa ibang bansa. Ngunit ito, ang kalakalan din ay isa sa mga rason ngayon kung bakit umuunlad na ang ekonomiya ng isang bansa. Dahil ang karaniwang produkto na nandito lang sa bansang ito ay maaari na nilang iluluwas sa ibang bansa kung kaya't ito ay magkakaroon na ng mataas na halaga. Ang pagkikipagkalakalan din ay hindi lamang tungkol sa mga produkto na ine-import at ine-export sa ibang bansa, kundi ito ay tumutukoy rin sa mga kultura na dinadala ng mga dayuhan sa isang bansa. Kung kaya't ang pakikipagkalakalan ay mayroong
positibong at negatibong epekto. Ngunit tayo ay magsisimula muna sa positibong epekto. Una, ang kalakalan ay nagdudulot ng paglago ng mga industriya at negosyo sa Timog at Kanlurang Asya. Kagaya na lamang ng aking sinasabi kanina, ang pakikipagkalakalan ay ang pagluwas ng mga produkto ng isang bansa doon sa ibang bansa. Kung kaya't ito ay nagdulot ng paglago ng mga industriya at negosyo sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Dahil sa pakikipagkalakalan, mayroon na silang kakayahan na ibahagi o iluwas ang kanilang mga produkto sa ibang bansa, kung kaya't isa ito sa nagiging rason kung bakit nagiging umunlad o umuunlad ang ekonomiya ng isang bansa at hindi na nagiging mapait ang paggawa ng isang manggagawa ng kanilang mga produkto dahil mayroon ng mga bansa na gustong bilhin ito. Pangalawa naman, ito ay nagbukas din ng mga oportunidad para sa mga negosyante at mamumuhunan na makipagkalakalan sa ibang bansa. Katulad ng aking nasabi kanina, ang pakikipagkalakalan ay nagdulot ng mga o nagbigay ng mga maraming oportunidad sa mga tao o mga manggagawa o mga producer na ibahagi o i-export ang kanilang mga produkto sa ibang bansa. Dahil dyan, hindi na naging tinatawag natin na bankrupt ang isang negosyante kung kaya may kakayahan na ito o nagdulot ito na makipagkalakalan sa ibang bansa. Hindi lamang dito sa bansang ito iikot ang kanilang mga produkto at kung dahil ito ay maaaring ilunsad rin o i-export rin sa ibang bansa. At para naman sa pangkultura, ang positibong epekto ng pakikipagkalakalan ay nagdulot ito ng pagbabago at paghalo ng mga kultura sa Timog at Kanlurang Asya. Bakit kaya sa tingin ninyo naging positibong epekto ang kalakalan o bakit kaya sa tingin ninyo naging positibong epekto ang kalakalan sa pangkulturang aspeto ng isang bansa kung kaya't ito ay nagdulot ng pagbabago at paghalo ng mga kultura sa Timog at Kanlurang Asya? Yes, Regine? Mahusay. Sabi ni Regine, maaaring hindi lang raw tayo humihimok sa sarili nating kultura kung kaya't ito ay nahahaluan na ng iba pang mga kultura dahil sa mga dayuhan na pumupunta sa ibang bansa. Isa sa mga positibong epekto ng kalakalan sa aspeto ng pangkultura, ang pagbabago at paghalo ng kultura sa Timog at Kanlurang Asya dahil sa mga kultura na naibahagi ng mga dayuhan sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya, halimbawa na lamang dito sa Pilipinas, isa sa mga kultura rito na ibinahagi ng mga dayuhan ay ang mga pagkainan ng mga fast food, kung kaya dito sa Pilipinas naging malawak ang mga fast food na pagkainan at maraming mga Pilipino ang kumakain na rin rito at marami ring mga Pilipino ang nabibigyang oportunidad na magtrabaho sa mga fast food na pagkainan. Kung kaya isa ito sa nagiging rason kung bakit isa ito sa mga positibong epekto ng pangkultura aspeto. Dahil ang mga Pilipino ay isa rin sa mga nakakabenepisyo ng paglago o paghalo ng mga kultura dahil sa pakikipagkalakalan. At ang panghuli naman, ito ay nagdulot ng pagkakaroon ng mas malawak na access sa mga produkto at serbisyo mula sa iba't ibang mga bansa. Dahil sa pakikipagkalakalan, nais ko lamang na maintindihan ninyo na dahil sa pakikipagkalakalan, mayroon ng mas malawak na access sa mga produkto at serbisyo mula sa iba't ibang bansa. Dahil napapansin natin ngayon, ang bansang Pilipinas, mayroon na tayong mga iba't ibang bansa na pinagkukuhanan ng mga access ng mga serbisyo at produkto, kagaya na lamang sa Saudi Arabia, na kung saan tayo kinukuha natin ang mga langis at petrolyo. At
Dahil din dyan, ang Pilipinas ay mas madali na rin makapag-export ng mga produkto natin dito sa ibang bansa. Sino ba dito ang nakakaalam kung ano ang karaniwang produkto na ating ina-export sa ibang bansa? Yes, Joy? Mahusay. Sabi ni Joy, ang agricultural na sektor raw ang isa sa mga karaniwan o mas malaking sektor na ina-export natin sa ibang bansa. Magaling. Ang agricultural sector ang may napakalaking sektor na pinagkukunan ng bansang Pilipinas na i-export sa ibang bansa. At dahil dyan, ang mga manggagawa natin o magsasaka natin, hindi na sila nahihirapan pang ibenta ang kanilang mga produkto kagaya lamang ng bigas dito sa bansang Pilipinas dahil may ibang mga bansa rin na nangangailangan rito at kumukuha rito. Dahil natapos na tayo sa positibong epekto, mayroon ring negatibong epekto ang kalakalan. Una na rito, ang malalaking bansa na may malakas na ekonomiya ay maaaring magdulot ng pagkadepende ng mga bansa o ibang mga bansa sa kanila. Isa sa mga negatibong epekto ng kalakalan ay ang pagdedepende sa ibang bansa. Halimbawa na lamang rito ay ang bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay kumukuha rin ng produktong langis o fuel doon sa bansang Ukraine. Dahil tayo ay nakadepende na doon angkatin ang fuel, dahil dyan, nung nagkaroon ng digmaan o may hindi pagkakaunawaan sa bansang Ukraine, ay naapektuhan rin ang presyo ng fuel dito sa atin sa Pilipinas. Kung kaya't isa ito sa nagiging epekto ng kalakalan dahil maaaring maapektuhan rin ang bansang ito kung saan sa bansang kanilang ini-importan or ini-exportan. Isa rin sa mga dahilan kung bakit naging positibo o negatibong epekto sa pang-ekonomiyang aspeto na maaaring magdulot ng pagka-depende ng ibang bansa sa kanila ay kunwari ang bansang Pilipinas ay mayroong kakulangan sa paggawa ng isang produkto o sa paggawa o pagsaka ng isang produktong bigas. Ito ay maaaring makaapekto rin hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa kung saan tayo nag-export. At dahil ang bansang iyon ay nakadepende na sa atin dahil alam na nila o sa atin na sila kumukuha ng supply ng isang bigas, ay maapektuhan din ang kanilang supply doon. Dahil hindi na makapagbibigay o makakapag-export, makakapagdala ang bansang Pilipinas ng supply ng bigas doon sa ibang bansa dahil sa pangunahing nangyari dito sa bansang ito. Ako ba ay nakuha? Mainam. At ang panghuli naman na negatibong epekto ng kalakalan, ang pagdating ng mga dayuhan at kanilang kultura ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mga tradisyon at pagkakakilanlan ng mga lokal na kultura. Dito tayo mas naaapektuhan. Sino rito ang mahilig kumain sa mga fast food kagaya na lamang ng Jollibee, McDonald's, Chowking, o kaya ang mga Korean foods or Japanese foods kagaya na lamang ng samgyeopsal? Marami sa inyo ang madalas kumain ng ganyan. Sino naman rito ang madalas kumain sa isang karinderya? Tatlo lang kayo? Kung kaya't ako rin, kadalasan ay kumakain rin ako o madalas kumakain ako sa isang karinderya dahil mas mababa ang presyo ng mga pagkain sa isang karinderya. Ngunit isa sa mga negatibong epekto ng kalakalan, ang paglimot na natin sa sariling kultura o tradisyon na meron tayong mga Pinoy. Ating isipin na ang lokal na pagkainan na meron ang Pilipinas ay ang mga karinderya. At ang mga kainan na fast food kagaya na lamang ng Jollibee, McDonald's, Chowking at iba pa, yan ay dinala lamang ng mga dayuhan dito sa Pilipinas at
ginawa nila itong negosyo dito sa Pilipinas. Ngunit, masakit lamang isipin na karamihan sa mga taong Pilipino ay tinatangkilik ang pagkain o ang produkto na fast food kagaya na lamang ng Jollibee, McDonald's at iilan na lamang ang kumakain sa karenderya. Kung kaya't isa ito sa mga nagiging rason kung bakit nagiging negatibo rin ang epekto ng kalakalan dito sa ating bansa. Mayroon ba kayong mga katanungan? Wala? Yes, Angeline, ano yung katanungan? Magandang katanungan, sabi ni Angeline. Ano raw ang mangyayari kung patuloy ang pagtangkilik natin sa mga kultura at tradisyon na ibinabahagi ng ibang mga bansa o dayuhan dito sa ating bansa? Sa katunayan, kapag patuloy natin na tangkilikin ang mga produkto o sabihin na natin na kultura o tradisyon ng ibang bansa dito sa ating bansa, maaaring makakalimutan na natin ang kultura ng Pinoy. At dahil dyan, masaklap lamang isipin na hindi na natin nagagawang suportahan ang ating mga negosyanteng Pinoy na kung halimbawa, kunwari na lamang sa ganitong epekto, halimbawa na lamang ay ang karinderya. Marami sa atin ang hindi na kumakain sa karinderya dahil nasasarapan na sa produkto o serbisyo na ginagawa ng mga fast food na pagkain. Kung patuloy natin na tangkilikin ang kultura o serbisyo o tradisyon ng mga dayuhan na ibinala dito sa Pilipinas, maaaring makalimutan at maapakan na natin ang ating sariling kultura. Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Wala na? At sa panghuli, nais ko lamang na itatlak ninyo sa inyong mga isipan na hindi masama ang pakikipagkalakalan o hindi masama i-adapt natin ang mga kultura ng mga dayuhan na dinadala dito sa Pilipinas. Ngunit atin ring iisipin na huwag natin kalimutan ang kulturang atin. Nakuha ba? Mainam. Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Wala na. Kung wala na, ay tutungo na tayo sa ating pangkatang gawain. Ito ay pinamagatan kong proposal making. Kayo ay hahatiin ko sa 3 pangkat. Unang pangkat ay hindi pala. Simulan sa pagbilang dito. Tapos na sa pagbilang, ang unang pangkat o ang mga unang numero ay nito, pangalawa at pangatlo. Ang inyong gagawin, basahin ang pangluto, gumawa ng isang proposal na nagpapakita ng solusyon o hakbang ukol sa kasalukuyang isyo patungkol sa kalakalan sa Timog at Kanlurang Asya. At ang mga kasalukuyang isyo ay naririto. Maaari ba akong humingi ng isang representante sa bawat pangkat at bunutin rito ang inyong mga isyong gagampanan o gagawan ng proposal? Okay, sa unang pangkat, nakakuha sila o nabunot nila ang pangalawang isyo kung saan ito ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. Sa pangalawang pangkat naman ay ang pangatlong isyo, ang pagkakaroon ng kakulangan sa supply ng isang produkto. At sa pangatlong pangkat naman ay ang huli, kung saan ang pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng kalamidad. Kayo ay binibigyan ko lamang ng 5 minuto sa paghahanda at 5 minuto rin para i-representa ang inyong nagawang proposal dito sa harapan. Para sa pagkuha ng inyong mga score o sa inyong makukuhang score, ay bibigyan ko lamang ang bawat grupo ng tag-iisang pamantayan na siyang gagabay sa inyo upang makuha ang mataas na puntos. Ang inyong 5 minuto. Wala na bang mga katanungan? Ano ang proposal? Ang proposal na gagawin nyo lamang ay magbibigay kayo ng isang suggestion or idea kung ano sa tingin ninyo o nagpapakita ng hakbang o solusyon sa mga kasalukuyang isyu na inyong nabungot. Kayo ay
gaganap bilang isang mga opisyales sa barangay, ay opisyales sa gobyerno, na kung saan gagawa kayo ng isang proposal ukol o batay sa mga kasalukuyang isyu na inyong napunot. Kayo ba ay handa na? Wala na bang mga katanungan? Ang inyong 5 minuto ay nagsisimula na. Ang inyong 5 minuto ay natapos na. Unang pangkat, maaari nyo bang i-representa ang inyong proposal dito sa harapan o ibahagi ito sa amin? Bigyan ng 5 palakpak ang unang pangkat. Para sa ikalawang pangkat, maaari niyang ibahagi ang inyong nagawang proposal. Bigyan ng 5 palakpak ang pangalawang pangkat. At sa panghuling pangkat naman, maaari niyo nang ibahagi ang inyong nagawang proposal ayon sa kasalukuyang isyu na inyong nabunot. Bigyan ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. At sa pangatlong pangkat, batay kayo ay naging mahusay sa pagbahagi o sa paggawa ng isang proposal. Kung kaya, bigyan nyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. At para naman sa pag-alam sa inyong mga nakuhang puntos, ay ibabalik ko lamang iyon mamaya pagkatapos ng ating klase. At para naman sa inyong, at upang lubos na maunawaan, kung talagang kayo ay may naunawaan sa diskusyon na ating tinalakay ngayong araw, kung saan ito ay patungkol sa epekto ng kalakayan sa Timog at Kanlurang Asya, ay may inihanda akong pagtataya. At ito ay isusulat nyo lamang sa isang kalahating papel. Ito ay kokopyahin at sasagutan. Tapos na ba? Ipasa sa harapan ang mga papel ng walang ingay at tumatayo. At para tapusin ang ating diskusyon sa araw na ito, ay may bibigay akong takdang aralin. Magsaliksik tungkol sa mga mahahalagang ambag ng Timog at Kanlurang Asya sa larangan ng sining, palakasan at komunidades. Kopyahin lamang. Kung tapos na sa pagkopya, paalam na sa lahat. Paalam.